Basta pumirma siya. Tapos ang problema, matanda na, madali nang utuin. Ang boses ni Ronaldo, ang aking asawa, sa loob ng 40 taon, ay tila isang matalim na bubog ng salamin na tumusok sa aking pandinig. Hindi ito malakas, hindi ito pasigaw. Malamig ito, kalkulado, at puno ng isang katiyakan na nagpabali sa isang bagay sa kaibuturan ng aking puso. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng aming kusina, sa likod ng isang haliging kahoy na saksi sa paglaki ng aming mga pangarap. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang lumang sandok, hinahalo ang sarsa ng kare-kare, ang kanyang paboritong ulam. Ang amoy ng nilutong mani at bagoong ay dapat sanang maging amoy ng tahanan, ng pagmamahal, ng isang pangakong pinagsaluhan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay nagbago. Ang dating paboritong amoy na yon ay parang lason na kumakalat sa hangin, nagpapasikip sa aking paghinga. Paano kung magtanong pa? Sumagot ang isang boses na mas tumarak sa aking dibdib. Iyon ay si Cielo, ang aming ampon, ang batang babae na itinuring kong sarili kong laman at dugo. "Huwag kang mag-alala, anak," sagot ni Ronaldo, at ang salitang anak ay tila isang pagkutya. "Ako ang bahala. Ang kailangan lang natin ay ang pirma niya sa mga dokumentong yon. After that, we can finally sell this old house and be free." Ang sandok na hawak ko ay tila nawalan ng sariling bigat. Bumagsak ito sa sahig na baldosa, lumikha ng isang matinis na kalansing sa katahimikan ng kusina. Ngunit mas malakas pa roon ang tunog ng pagguho sa loob ko. Ang 40 taon ng pagsasakripisyo, ang pag-abandona sa aking propesyon bilang isang komadrona para suportahan ang kanyang negosyo, ang pagtitipid sa sarili para maibigay ang lahat ng luho kay Cielo, ang pag-aalaga sa kanya sa bawat pagkakasakit. Lahat ng iyon ay nagmistulang abo. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na minsan niyang sinabing kasing ganda ng mga bulaklak sa aming hardin. Ngayon, ang mga ito'y kulubot na. May mga kalyo mula sa walang katapusang pagtatrabaho sa bahay at sa hardin. Ito pala ang tingin nila sa akin. Isang matanda, isang madaling utuin, isang hadlang na kailangang alisin. Sa gitna ng aking pagkawasak, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa aking isipan, isang tanong na mas masakit pa sa katotohanang aking narinig. Pagkatapos kong ibigay ang lahat, ito na lang ba ang halaga ko? Isang sagabal. Dahan-dahan kong pinulot ang sandok. Ang bawat galaw ay parang ang bigat ay 100 taon. Naramdaman ko ang pamilyar na pagkahilo, isang bagay na madalas kong maramdaman sa mga nakalipas na linggo. Iyon ang dahilan kung bakit dinala ako ni Cielo sa doktor, na nagsabing ito'y dala lamang ng aking edad. "Signs of dementia perhaps, tita," sabi ng doktor na kaibigan ni Cielo. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang bawat pagkahilo, ang bawat sandali ng pagkalimot, ang bawat pag-aalala ni Cielo, lahat ay parte ng isang masamang plano. Pumasok ako sa kusina. Pinilit kong ngumiti, kahit na ang pakiramdam ko ay isang basag na salamin ng aking dibdib. Nandoon sila, nakaupo sa hapagkainan. Ang mga papel na sisira sa aking buhay ay nakalatag sa pagitan nila. Nag-angat ng tingin si Ronaldo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkainis nang makita ang aking pagdating. Tala, ano ba yan? May mahalaga kaming pinag-uusapan. Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa kalan at pinatay ito. Pagkatapos, humarap ako sa kanila. "Kumain na muna kayo," sabi ko. Ang boses ko ay milagrosong naging kalmado. "Naghanda ako ng paborito mo, Ronaldo." Si Cielo ang unang tumayo. May dala siyang isang tasa ng tsa, at sa kanyang mga labi ay may isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inilapag niya ito sa harap ko. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa aking kamay. "Uminom po muna kayo ng tsaa, Mama.
Sabi niya sa malambing na boses na minsan kong minahal. Para po mainitan ang pakiramdam ninyo, tinitigan ko ang tasa. Ang mainit na singaw mula rito ay tila isang babala. Alam ko na kung ano ang laman nito. Ito ang tsaa na inihahanda niya para sa akin gabi-gabi. Ang tsaa na unti-unting pumapatay sa aking alaala, sa aking pagkatao. Itinaas ko ang aking mga mata at sinalubong ang tingin ni Cielo. Sa likod ng kanyang pagkukunwaring pag-aalala, may nakita akong isang malamig na kislap. Ang kislap ng tagumpay. Hawak niya ang tasa. Naghihintay na inumin ko ang lason. Habang ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay naghihintay na pirmahan ko ang aking sariling hatol. Ang tasa ng tsaa sa kamay ni Cielo ay tila isang hatol. Ang amingay na umaalpas mula rito ay hindi nagdadala ng init, kundi ng lamig na gumapang mula sa aking mga paa, paakyat sa aking batok. Tinitigan ko ang likido sa loob, isang kulay amber na kataksilan, isang mainit na pangako ng paglimot. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang mabigat na kalabog sa loob ng aking dibdib, isang paalala na ako'y buhay pa, ngunit kinukuha na nila ang aking kaluluwa. Inumin niyo na po, Mama, habang mainit pa. Ulit ni Cielo, at sa pagkakataong ito, may bahid na ng pagkainip sa kanyang boses, isang panginginig na sinubukan niyang itago sa ilalim ng kanyang matamis na ngiti. Kailangan kong makaisip ng paraan. Hindi ko ito maaaring inumin. Hindi rin ako maaaring tumanggi ng walang sapat na dahilan. Ang kanilang mga mata, ang mga mata ni Ronaldo at ni Cielo, ay nakatutok sa akin, naghihintay. Parang mga buwitreng nag-aabang sa kanilang biktima. Sa isang iglap, ang imahe ng aking lola ang pumasok sa aking isipan. Matatag, matalino, at hindi kailanman nagpapatalo sa takot. Gamitin mo ang kanilang inaakala mong kahinaan laban sa kanila. Tila bulong ng hangin. Pinakilos ko ang aking mga kamay, pinayagan ng isang tunay na panginginig na dulot ng takot na maging aking sandata. Itinaas ko ang aking kamay upang abutin ang tasa. At sa tamang sandali, sinadya kong bahagyang masagi ang kamay ni Cielo. Ang tasa ay tumagilid. Ang mainit na likido ay umagos sa platito. At isang bahagi nito ay tumapon sa ibabaw ng makintab na kahoy ng aming hapagkainan. Direkta sa sulok ng mga dokumentong naglalaman ng aking sentensya. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay, ngunit ang biglaang paggalaw ay sapat na upang basagin ang tensyon. Ano ba yan, tala? Ang sigaw ni Ronaldo ay puno ng pagkadismaya. Agad niyang hinila palayo ang mga papel. Sinusubukang iligtas ito mula sa pagkabasa. Hindi ka na talaga nag-iingat. Tingnan mo ang ginawa mo. Naku, Mama. Mabilis na inilapag ni Cielo ang tasa sa mesa at kumuha ng basahan. Okay lang po kayo? Napaso po ba kayo? Ang kanyang pag-aalala ay isang perpektong pagganap, ngunit nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, ang kislap ng iritasyon sa kanyang mga mata bago niya ito naitago. Ito na ang pagkakataon ko. Ikinuyom ko ang aking mga palad, yumuko, at nagsalita sa isang mahinang boses puno ng pagkalito. Pasensya na. Pasensya na, mga anak. Nanginginig na naman ang mga kamay ko. Hindi ko sinasadya. Tumingin ako kay Ronaldo, na abala sa pagpunas sa kanyang mga mahalagang papel. Pagkatapos ay kay Cielo, na nagpupunas sa mesa. Sa mga sandaling iyon, hindi na ako ang asawa o ang ina. Ako ay isang abala, isang problema. At ang realisasyong iyon, kahit gaano kasakit, ang nagbigay sa akin ng lakas. Masama yata ang pakiramdam ko. Sabi ko, dahan-dahang tumayo. Magpapahinga muna ako sa aking silid. Walang sino man sa kanila ang sumubok na pigilan ako. Ang tanging narinig ko habang ako'y paalis ay ang buntong hininga ni Ronaldo. Ay nako,
Sinasabi ko na nga ba, pabigat na ng pabigat. Ang bawat salita ay isang dagdag na bigat sa aking mga balikat, ngunit nagpatuloy ako sa paglakad. Pagpasok ko sa aking silid at naisara ang pinto, doon lamang ako ng hina. Sumandal ako sa malamig na kahoy at ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay nagsimulang dumaloy. Hindi ito mga luha ng pagkatalo, kundi mga luha ng matinding kalungkutan para sa isang pag-ibig na akala ko ay totoo. Lumapit ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may mga matang pagod at pusong wasak. Ito ba talaga ako? Ang matandang ulyanin na ipinipinta nila? Binuksan ko ang aking aparador at kinuha mula sa pinakatagong sulok nito ang isang baul na kahoy. Sa loob nito ay ang nag-iisang pamana sa akin ni Lola. Isang alampay na bordado ng mga bulaklak ng sampagita. Hinaplos ko ang magaspang na tela. Ang bawat tahi ay tila isang alaala ng kanyang katatagan. Isinuot ko ito sa aking mga balikat. Ang bigat nito ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Isang paalala na ang dugong nananalaytay sa akin ay dugo ng isang babaeng hindi sumusuko. Hindi pa ito tapos. Ngayon pa lamang ako magsisimula. Tumingin ako sa labas ng aking bintana. Sa kabilang dulo ng pasilyo, ang pinto sa silid ni Cielo ay bahagyang nakaawang. Alam kong sa loob ng silid na iyon, sa gitna ng kanyang mga damit at pabango, ay naroon ang katibayan ng kanyang pagtataksil. Ang mga bote ng halamang gamot, ang mga reseta. Naroon ang laso na dahan-dahang kumikitil sa akin, ngunit paano ko yun makukuha? Paano ako makakapasok sa lungga ng ahas nang hindi natutuklaw? Ang bawat minuto sa loob ng aking silid ay tila isang oras. Ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan, bagkus ay isang matinding pagkabingi, kung saan ang tanging maririnig ko ay ang malakas na kabog sa aking dibdib, isang ibong tila gustong kumawala sa kanyang kulungan. Nakaupo ako sa gilid ng kama, ang alampay ni Lola ay mahigpit na nakakapit sa aking mga balikat. Naghihintay. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Isang pagkakamali lamang ay maaaring maging katapusan ng lahat. Pagkatapos ng tila walang hanggang paghihintay, isang bagong tunog ang bumasag sa katahimikan mula sa ibaba. Isang boses ng babae, matinis at puno ng artipisyal na sigla, ang umalingaw-ngaw sa aming sala. Kilala ko ang boses na yon kahit hindi ko pa nakikita ang may-ari. Si Aling Sora, ang aming kapitbahay na ang dila, ay mas matalim pa sa kutsilyo. Oh, Cielo Hija! Nabalitaan ko. Medyo nagiging makakalimutin na raw si Kumaring Tala. Totoo ba? Ang tanong ni Aling Sora ay direktang tumusok sa puso ko. Sinundan iyon ng isang malambing na sagot mula kay Cielo, isang boses na puno ng pekeng pag-aalala. Ganoon na nga po, Aling Sora. Naawa na nga po ako kay Mama. Ang sabi po ng doktor, dala na rin daw ng edad. Kaya nga po kami ni Papa, we're doing everything to make her comfortable. Kasinungalingan. Bawat salita ay isang kasinungalingan na binalot sa asukal. Ngunit ang kasinungalingang yon, ang aking pagkakataon. Habang sila ay abala sa kanilang pagpapanggap sa sala, ito na ang sandali. Ang takot ay kumakalat sa aking mga ugat. Isang laso na nakasing bisa ng nasa tasa ng tsa. Ngunit itinulak ko ito palayo. Ang alaala ni Lola, ang kanyang tapang, ang siyang naging aking lakas. Dahan-dahan akong tumayo. Bawat galaw ay pinag-aralan upang hindi lumikha ng kahit anong ingay. Binuksan ko ng walang katunog-tunog ang pinto ng aking silid. Ang pasilyo ay tahimik. Mula sa ibaba, naririnig ko pa rin ang kanilang usapan, ang hagik-gik ni Aling Sora at ang malumanay na pagsagot ni Cielo. Tinahak ko ang maikling distansya patungo sa silid ni Cielo. Ang pinto nito, na laging sarado, ay bahagyang nakaawang. Ang puso ko ay tila gustong umakyat sa aking lalamunan. Bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay isang panganib. Sa bawat pagitan ng kanilang tawanan sa ibaba, pinipigil ko ang aking paghinga.
Nakarating ako sa tapat ng pinto. Sumilip ako sa siwang. Walang tao. Ang silid ay malinis. Napaka-organisado. Isang bagay na ipinagmamalaki ko noon na naituro ko sa kanya. Ngayon, ang kaayusang yon ay tila isang maskara para sa isang napakaruming sikreto. Pumasok ako. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Cielo ang sumalubong sa akin. Isang matamis na amoy na ngayon ay nagdudulot sa akin ng pagkasuklam. Sinimulan kong maghanap. Saan niya itatago ang isang bagay na ganoon kahalaga? Hindi sa lugar na madaling makita. Binuksan ko ang kanyang aparador. Mga damit na halos hindi pa nasusuot. Mga sapatos na mas mahal pa sa isang buwang gastusin namin sa pagkain. Walang anuman doon. Tiningnan ko ang ilalim ng kama, ang likod ng mga kurtina. Wala. Ang aking mga mata ay napadako sa kanyang vanity table. Puno ito ng mga pampaganda, mga krema, at mga bote ng pabango. Isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Ang pinakamagandang taguan ay ang lugar na nasa harap ng lahat. Binuksan ko ang isang maliit na drawer sa ilalim ng salamin. Sa loob, sa pagitan ng mga lipstick at face powder, naroon ito. Isang maliit na bote na gawa sa maitim na salamin, walang etiketa. Kinuha ko ito. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang malamig na salamin. Ito na. Ito ang sandata na ginagamit nila laban sa akin. Ito ang katibayan ng kanilang krimen. Nang akma ko ng isasara ang drawer, isang tunog mula sa ibaba ang nagpatigil sa aking mundo. Ang boses ni Aling Sora, mas malakas na ngayon, papalapit sa may pinto. Oh, sige na, Hija. Akyat lang ako saglit para kumustahin si Tala bago ako umuwi. Saglit lang naman. At kasunod nyon, narinig ko ang mga yabag. Mga yabag na nagsimulang umakyat sa aming hagdanan. Ang mga yabag ni Aling Sora ay papalapit sa hagdanan, mabigat at hindi nagmamadali. Tila isang sikat na kanta na paulit-ulit na inaawit. Ang aking mundo ay naging isang napakaliit na lugar at ako ay nakulong sa loob ng silid ng aking taksil na ampon. Hawak ang isang bote ng katibayan. Tumingin ako sa paligid. Walang mapagtataguan. Ang tanging daan, palabas ay ang pinto na tiyak na hahantong sa akin sa harapan ni Aling Sora. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanigas sa takot. Kung makikita niya ako, at lalo na kung makikita niya akong may hawak na bote, tapos na ang lahat. Masisira ang aking pagpapanggap. Sa isang iglap ng kaliwanagan, ang aking mga mata ay napadako sa bintana. Ito ay sarado, ngunit sa labas ay may isang maliit na patungan na may mga paso ng orkidya na bahagyang makikita mula sa aking bintana. Ang ideya ay hindi makatwiran, ngunit ito lamang ang aking pagkakataon. Mabilis kong isinara ang maliit na drawer. Walang ingay. Ibinalik ko ang aking katawan sa likod ng pinto at pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakala na magagawa ko sa aking edad. Lumapit ako sa gilid ng bintana at maingat na binuksan ito ng bahagya. Ang malamig na simoy ng hangin ang humalik sa aking mukha. Nagbigay ng isang sandali ng lunas. Nagmadali akong tiningnan ang bote ng lason sa aking kamay. Hindi ko ito maaaring dalhin, ngunit hindi ko rin ito maaaring iwanan. Sa ilalim ng aking alampay, sa bulsa ng aking damit, naramdaman ko ang isang pamilyar na metal, ang lumang susi ng aming bodega. Ang aking kamay ay naghahanap sa bulsa ng aking skirt. Mabilis akong pumunit ng isang maliit na piraso ng tissue mula sa aking bulsa at ipinulupot ito sa bote. Narinig ko na ang boses ni Aling Sora sa pasilyo, papalapit sa aking silid. Kumaring Tala, andyan ka ba? Mangangamusta lang ako. Isinara ko ang aking mga mata. Pinakinggan ko ang boses ni Lola. Mag-isip ka, Tala. Huwag kang matakot. Inangat ko ang bote. At sa isang mabilis na desisyon, inilagay ko ito sa loob ng isang malaking paso ng orkidya sa labas ng bintana. Maingat itong itinago sa ilalim ng lupa.
Ang piraso ng tissue ay nagsilbing palatandaan, isang puting tuldok sa ilalim ng makintab na dahon. Sa eksaktong sandali na isinara ko ang bintana, isang pamilyar na tunog ang naganap sa pasilyo, ang paghinto ng mga yabag sa tapat ng silid ni Cielo. Hindi siya pumasok sa aking silid. Sa halip, ang matinis na boses ni Aling Sora ay umalingaw-ngaw sa tapat mismo ng pintuan. Naku ako, may nakita akong kakaiba. Bakit nakaawang ang pinto ng silid ni Cielo? Aba, baka naman nagmamadali itong si Cielo hindi sinara. Pero teka lang, kumaring tala. Bakit parang may amoy? Ang kanyang boses ay nagpatuloy sa pagbubulungan. Ngunit hindi ko na maintindihan ang mga salita. Ang aking puso ay naging yelo. Sigurado akong napansin niya ang amoy ng pabango ni Cielo na kumalat sa pasilyo. Isang amoy na nagmula sa bukas na pinto ng silid. Ngunit ang mas masahol pa, narinig ko ang isang bagong tunog. Ang mahinang paggalaw ng doorknob ng silid ni Cielo. Sinubukan niyang buksan ito. Kailangan ko siyang pigilan. Mabilis akong lumabas ng silid ni Cielo, nagkunwari na nagulat sa kanyang presensya. Aling Sora, nandyan ka pala. Ang aking boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagkukunwari. Bakit ka nandito? Diba sabi ni Cielo, magpapahinga ako? Si Aling Sora ay nagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hala kumaring tala, nagulat mo naman ako. Bakit ka nasa labas? May hinahanap ka ba? Tiningnan niya ang hawak-hawak niyang doorknob ng silid ni Cielo. Ang akala ko kasi, may nakalimutan ako. Teka, ano yang nasa likod mo? Parang may... Ang kanyang mga mata ay napadako sa likuran ko. Mabilis siyang lumapit sa akin at ang kanyang tingin ay nakatutok sa isang bagay sa may gilid ng pintuan. Ang isang maliit na tahi sa balikat ng aking alampay ay nakakabit sa pinto ng silid ni Cielo, isang palatandaan na nagpapakita na kakalabas ko lamang sa loob. Isang matinding, kumikislap na pagdududa ang nabasa ko sa kanyang mga mata. Hindi ito pag-aalala, kundi ang simula ng isang malaking tsismis. Ang aking hininga ay naputol. Sa isang sandali, alam kong kailangan kong gumawa ng isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na magpapalala sa kanilang paniniwala na ako ay ulyanin na. Kailangan kong sirain ang pagdududa na ito. Ang orasan ko, Aling Sora, hindi ko makita ang orasan ko. Sigaw ko, ang boses ko ay mataas at puno ng pagkalito. Sinabayan ng paghampas ng aking mga kamay sa aking ulo. Ang orasan na bigay ni Lola. Pumasok ako sa silid ni Cielo dahil baka nalaglag ko doon kagabi. Diba? Baka nalaglag ko. Ang pagkilos ko ay sapat na. Mula sa pagdududa, ang kanyang tingin ay nagbago tungo sa isang malalim na pagkaawa na may halong kasiyahan sa nakita niyang eksena. Ang kwento na ako ay luko-luko na ay nakita niya mismo. Hala kumaring tala, sabi niya, at ang kanyang boses ay tila isang malaking pagbulong. Sige na, bumalik ka na sa silid mo. Ako na ang magsasara nitong silid ni Cielo. Huwag ka nang mag-alala. Hindi siguro nawawala ang orasan mo. Baka naisip mo lang. Sige na, balik na. Hindi na ako naghintay pa. Nagkunwari akong nalilito at naglakad pabalik sa aking silid. Sa bawat paghakbang ko, naramdaman ko ang matalim na tingin ni Aling Sora sa aking likod. Alam kong sa oras na ito, ang tsismis tungkol sa aking pagkakaulyanin ay lalaganap na sa buong lugar. Ngunit meron na akong lason. Mayroon na akong ebidensya. Nang makapasok ako sa aking silid at naisara ang pinto, tumayo ako at narinig ko ang mahinang tunog ng doorknob ng silid ni Cielo na umikot. Alam kong sinara na ito ni Aling Sora. Ngunit ang huling nakita ko, bago ako tuluyang pumasok sa aking silid, ay ang mukha ni Aling Sora na puno ng pag-aalinlangan habang tinitingnan niya ang direksyon ng silid ni Cielo.
Tila may isang malalim na tanong sa kanyang isip. Ano ang napansin niya? Bukod sa aking pekeng pagkalito, may nakita pa ba siyang ibang hindi ko nakita? Matapos kong makabalik sa aking silid, isinara ko ang pinto nang may matinding pag-iingat. Ang init na aking naramdaman ay hindi mula sa kapaligiran, kundi sa matinding tensyon na bumabalot sa aking buong pagkatao. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na pinipilit kong ikulong sa kaibuturan ng aking kalooban. Ang bote ng lason ay nasa loob ng paso, ligtas sa paningin ni Aling Sora, ngunit hindi ito sapat. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya, ang mga papeles na nagpapatunay sa lahat. Ang pinto ng silid ni Cielo ay nanatiling nakasarado mula sa labas. Tiyak na kinabahan si Cielo nang makita niya si Aling Sora na nagtatangkang buksan ang pinto. Iyon ang aking unang maliit na tagumpay. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi pa sapat upang makalaya ako sa tanikala ng kanilang plano. Dahan-dahan akong lumapit sa aking mesa. Kinuha ko ang isang lumang leather-bound journal, ang journal na ginagamit ko noon bilang talaarawan ng aking mga pasyente noong ako pa ay isang midwife. Sa mga pahina nito, nakatago ang isang lihim na telepono na binili ko sa isang mamahaling electronic store, hindi para makipagtsismisan, kundi para sa isang espesyal na layunin. Ang layunin ay si Inigo, ang batang abogado na pinagkakatiwalaan ko, ang anak ng aking pinakamamahal na kaibigan na nagbigay sa akin ng isang malaking utang na loob noong isinilang niya ang kanyang anak. Tinawagan ko siya gamit ang secret phone. Sa unang pagtunog ng telepono sa kabilang linya, naramdaman ko ang isang hindi inaasahang pagluwag sa aking dibdib. Ito ang unang beses na humingi ako ng tulong sa labas ng tahanan na ito, sa labas ng aking matinding pagsasakripisyo. Attorney Inigo? Ang aking boses ay halos pabulong lamang, isang boses na hindi na sanay humingi ng tulong. Sa kabilang linya may isang sandali ng katahimikan, tila nag-iingat din siya. Opo, Tita Tala? Napakagabi na po para tumawag kayo sa ordinaryong linya. May problema po ba? Wala akong oras para sa pagpapaliwanag, Inigo. Kailangan ko ang tulong mo. Hindi na ako ligtas sa sarili kong bahay. Kailangan kong mag-ipon ng ebidensya laban kina Ronaldo at Cielo. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, kaya kailangan kong patunayan ito sa'yo. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tawag na ito, lalo na kay Ronaldo o kay Cielo. Salamat. Bago pa man siya makapagtanong, ibinaba ko na ang telepono. Nararamdaman ko ang bigat ng aking pagdadamdam. Ang aking buhay ay nakasalalay sa isang binata na hindi ko pa nakikita ang kanyang professional na galing. Isang taong nagpapatunay na ang kabutihan ay nagbubunga ng kabutihan. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy ako sa aking pag-arte. Naging mas makakalimutin ako. Kung minsan, nakikita ko si Ronaldo at Cielo na nagpapalitan ng tingin. Isang tingin na puno ng pagmamadali at tagumpay. Tila malapit na silang makamit ang kanilang gusto. Araw-araw, nagpapadala ako ng maliliit na detalye kay Inigo sa pamamagitan ng isang ligtas na mensahe. Ang mga petsa ng pagkuha ng mga tseke, ang mga pahiwatig tungkol sa pagbenta ng lupa, at ang mga kakaibang bote na aking nakikita sa kusina. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin, nakita ko si Ronaldo na nagmamadaling pumasok sa kanyang opisina. Hindi niya isinara ng maayos ang pinto. Nakita ko ang isang pulang sobre sa kanyang mesa, isang uri na hindi ko pa nakikita dati. Ito ay isang opisyal na dokumento, mukhang mula sa korte. Doon ko na-realize na hindi na lamang tungkol sa pagbebenta ng bahay ang lahat. May mas malaki pa. Muli akong tumawag kay Inigo. Inigo, kailangan kong makita ang mga papeles sa opisina ni Ronaldo. Kailangan kong malaman kung ano ang itinatago nila sa korte. Tita Tala, delikado yan.
Kung mahuli kayo, lalo lang silang magiging agresibo. Mas delikado kung wala akong alam. Kailangan kong makita kung ano ang nakasulat sa pulang sobre na yon. Kung mayroon akong matibay na kaso bago pa sila makapagsimula sa pagpilit sa akin na pumirma, mayroon akong pagkakataon. Sa wakas, pumayag siya. Nagplano kami. Kailangang maging nasa labas si Cielo sa isang appointment. Kailangang maging abala si Ronaldo sa pagtawag sa mga kliyente. Kinagabihan, habang ang buong bahay ay tila natutulog, bumangon ako. Hindi ko na kailangan ng flashlight. Ang aking mga mata, nasanay na sa dilim mula pa noong ako'y nanganganak sa gitna ng gabi, ay nakakita ng daan. Pagdating ko sa harap ng opisina ni Ronaldo, ang aking kamay ay hinawakan ng doorknob. Ito ay hindi nakakandado. Isang maliit na pagkakamali mula sa isang taong masyadong nagtitiwala sa kanyang plano. Pumasok ako. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa mga bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Tumungo ako sa mesa. Ang pulang sobre ay naroon pa rin. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang papel ay makapal at formal. Nang buksan ko ito, ang aking paghinga ay tumigil sa aking lalamunan. Hindi ito tungkol sa pagbebenta. Ito ay isang legal na abiso na nagpapahayag na si Ronaldo ay nasa ilalim ng matinding utang mula sa mga tao na hindi dapat kaawayin. At ang pinakamasama, ang bahay na ito ay hindi na lang nila benta. Ito ay nakasanla na sa isang tao na may mga koneksyon na hindi ko kayang labanan. Ang aking pagiging asawa, ang aking pagtitiwala, ang aking kaalaman sa mga papeles, lahat ay napawalang saysay. Ang pader ng aking depensa ay gumuho. Hindi na pala nila ako kailangan para pumirma. Kailangan na lang nila akong manahimik habang kinukuha nila ang lahat. Habang tinitingnan ko ang mga salitang naglalarawan ng aking pagkalugi, naramdaman ko ang biglaang pagdating ng isa pang tao sa silid. Isang anino, mas matangkad kaysa kay Ronaldo, ang humarang sa liwanag ng buwan na pumapasok sa pinto. Tita Tala, ano po ang ginagawa ninyo rito? Ang tinig na yon, hindi yon kay Ronaldo. Ito ay boses ng isang taong may formal na pananalita. Isang tinig na tila alam ang lahat ng aking lihim. Ang lalaking nakatayo sa pinto ay hindi si Ronaldo. Siya ay mas bata, may tindig ng isang professional, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang matinding pag-aalala na pamilyar sa akin. Si Inigo, ang aking inasahang kakampi. Ang pulang sobre ay nahulog mula sa aking nanginginig na mga kamay at ito ay dumausdos sa sahig na kahoy na may isang malambot na paghampas na tanging kami lamang ang nakarinig. Ngunit ang tunog na yon ay tila sumisigaw sa katahimikan ng silid. Tita Tala, anong nangyayari? Tanong ni Inigo. Ang kanyang boses ay mababa at matatag. Isang kaibahan sa pagkaalarma sa kanyang mga mata. Agad niyang nilapitan ng sobre, kinuha ito at mabilis na sinipat ang mga pahina. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Ang kanyang mga labi ay kumuyom. Nasaan si Ronaldo? Si Cielo? Tanong niya. Hindi na nag-aksaya ng oras sa pagtatanong tungkol sa aking pagiging nasa opisina. Nasa baba pa sila, nag-uusap tungkol sa pagpapakain sa akin. Sagot ko, ang aking boses ay mapait. Pero Inigo, ang sobre, hindi lang pala pagbebenta ng bahay. May utang si Ronaldo, malalim, at ang bahay, nakasanla na pala sa masamang tao. Tumingin sa akin si Inigo. Ang kanyang tingin ay hindi nagtataka, kundi puno ng masakit na pagkaunawa. Alam ko na po ito, tita. Napansin ko ang mga kakaibang transaksyon nitong nakaraang buwan. Hindi ko po masabi sa inyo dahil natatakot akong baka mapahamak kayo lalo. Naghahanap ako ng paraan para makuha ang mga dokumento ng utang. Ito na po siguro ang sagot. Sa sandaling iyon, ang aking paghihinala kay Inigo, ang aking pag-aalala,
na baka siya ay isa lamang kaibigan ng aking asawa, ay agad na naglaho. Ang batang ito na minsan kong hinawakan ang kanyang kamay noong isinilang siya ay hindi ako tinalikuran. Siya ang pamilya na akala ko ay wala na sa akin. Ang mga papeles na ito, tita, patuloy ni Inigo habang mabilis na naglalagay ng mga larawan ng mga pahina sa kanyang cellphone, ay magagamit natin. Pero kailangan nating makuha ang orihinal na kontrata ng pagkakasanla. Kailangan nating malaman kung sino ang nagpapatakbo sa utang na ito. Nasa huling lugar na hinanap ko sa bahay, sa lumang hamba sa likod ng aparador sa may bodega, sabi ko. Matagal na yon, matagal nang nakatago doon. Sige po, tita. Ngayon, kailangan ninyong bumalik sa inyong silid at magkunwari na nagising kayo mula sa isang masamang panaginip. Ako na ang bahala rito. Kung magkita tayo ni Ronaldo, magpapakilala ako bilang isang kaibigan mula sa opisina na may kailangan siyang kausapin. Ang ideya ay mapanganib, ngunit ito ay matalino. Ito ay ang uri ng lohika na kailangan ko. Kailangan kong magtiwala sa iisang tao na nagpakita ng katapatan. Bago ako umalis, hinawakan ko ang braso ni Inigo. Ang haplos na yon ay hindi pag-ibig, kundi isang malalim na pasasalamat. Isang kilos na nag-uugnay sa amin sa nakaraan na hindi kayang sirain ng kasakiman ni na Ronaldo. Inigo, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng matinding emosyon. Salamat sa pag-alala sa akin. Hindi ko inasahan. Ngumiti siya. Isang tunay at nagpapagaling ng ngiti. Hindi tulad ng mga ngiti ni na Ronaldo at Cielo. Para po yan sa utang na loob, Tita Tala. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang makuha nila ang lahat. Umalis ako sa silid na may panibagong lakas. Ang pagpapanggap ay hindi madali. Ngunit ngayon ay meron akong isang kaalyado. Nang makabalik ako sa aking silid, ang pagod ay tila nabawasan. Napalitan ng isang matinding pananabik. Kailangan kong maghanda. Ang aking pagbawi ay nagsisimula na. Ngunit nang makalabas ako sa silid at naglalakad patungo sa hagdanan, nakita ko sa labas ng sala si Ronaldo, nag-aayos ng kanyang Amerikana. Sa kanyang tabi, si Cielo na may hawak na malaking bag. Ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Tila handa na sila. Sige na, tita. Uuwi na kami. May importanteng lakad lang, sabi ni Ronaldo. Ang kanyang tinig ay hindi mapaghihinalaan, ngunit may kakaibang pagkakalma na hindi ko pa naririnig dati. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin sa dingding. Ang aking mukha ay kalmado. Ngunit sa likod ng aking mga mata, isang bagong desisyon ang nabuo. Hahanapin ko ang susi sa bodega sa oras na umalis sila. Pero paano kung hindi sila umalis agad? Paano kung meron pa silang nakatagong plano para sa gabing ito at ako ang magiging sentro ng kanilang palabas? Ang lakas ng pagtataka ay humawak sa aking dibdib. Ano ang susunod na hakbang nila na ngayon ay wala na silang pakialam kung makita nila akong naghahanap ng mga papeles? Ang kotse ni Ronaldo, kasama si Cielo na halatang nagmamadali, ay tuluyan ng naglaho sa kanto. Ang katahimikan na iniwan nila ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Ito na ang sandali, ang pagitan na kailangan ko upang isagawa ang susunod na bahagi ng aking pagbawi. Nang halos wala nang makakita, nagtungo ako sa aking silid. Kinuha ko ang lumang susi ng bodega mula sa ilalim ng journal na ngayon ay bahagyang nakakabasa dahil sa aking pagmamadali noong isang gabi. Ang metal ay malamig sa aking palad, isang pamilyar na bigat na nagpapaalala sa akin ng mga bagay na matagal ko nang itinatago. Ang bodega ay nasa likod ng kusina. Ang pinto nito ay luma at nangangailangan ng lakas upang buksan. Isinandal ko ang aking katawan sa kahoy at sa isang mahabang paghinga, itinulak ko ito. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng amoy ng alikabok at lumang papel. Isang amoy
na tila nagpapanatili ng mga lihim ng aming pamilya. Sa gitna ng bodega, naroon ang aparador na binanggit ko kay Inigo. Ito ay isang matandang cabinet na gawa sa matibay na narra na halos hindi na napapansin dahil sa tumpok ng mga lumang gamit at kaldero. Ginamit ko ang aking natitirang lakas upang itulak ang mga kaldero at mga lumang tela. Sa wakas, nakita ko ang isang maliit na bahagi ng kahoy na tila iba ang kulay, ang nakatagong pinto. Nanginginig ang aking mga daliri habang inilalagay ko ang susi sa maliit na butas. Ang aking isip ay napuno ng alaala ng aking lola. Ang kanyang mga kwento tungkol sa pagiging handa sa anumang sandali. Hindi ako nagbigay ng kahit anong tunog. Ang mekanismo sa loob ng lock ay kumilos ng may pag-iingat. Nang mabuksan ang lihim na lalagyan, bumungad sa akin ang isang maliit na sako na gawa sa sako ng bigas na mahigpit na tinali. Sa loob, naroon ang mga dokumento ng pagkakasanla, ang mga orihinal na kontrata na nagpapakita ng totoong mukha ng utang ni Ronaldo. Hindi para sa negosyo, kundi para sa mga sugal na matagal na niyang itinago. At sa ilalim ng mga papeles, may isang bagay na nagpabilis sa aking paghinga. Isang maliit na diary na may mga burda ng sampagita, kapareho ng aking alampay. Ito ang diary ni Lola. Dahan-dahan kong binuksan ang diary. Sa unang pahina, hindi mga salita ang aking nakita, kundi isang larawan, isang luma at kupas na litrato kung saan naroon si Lola. At sa tabi niya, isang batang lalaki na nakangiti. Ito ay si Ronaldo na lumaki sa pangangalaga ng aking lola matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Si Ronaldo ay hindi lamang ang aking asawa. Siya ay parang anak na inampon ng aking lola at ako ang nagpatuloy sa pag-aalaga sa kanya. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng isang kakaibang halo ng pagmamahal at matinding sakit. Ang taong minahal ko, ang taong binigyan ko ng buong buhay ko, ay anak ng taong nagbigay sa akin ng buhay. Ito ang utang na loob na hindi ko naisip na mayroon pa pala. Sa pahina pagkatapos ng litrato, may nakasulat na sulat kamay ni Lola. Tala, ipinagpala ka sa isang anak na hindi mo inasahan. Ngunit ngayon ay kailangan mong itago ang lihim na ito. Si Ronaldo ay isang mabuting bata, ngunit ang kanyang puso ay mahina sa tukso. Kapag dumating ang pagsubok, huwag mong hayaang sirain ng pag-ibig mo sa kanya ang iyong pag-iisip. Ang iyong dangal at kaligayahan ay mas mahalaga kaysa sa anumang pangako. Huwag mong hayaang maging bilanggo ang iyong puso. Napahawak ako sa aking bibig. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay hindi lang dahil sa kasakiman. Kailangan kong ipakita ito kay Inigo. Ngunit habang ako ay nagmamadaling lumabas ng bodega, ang aking balikat ay bahagyang sumagi sa isang lumang aparador. Isang maliit na bagay ang nahulog. Isang manipis na pilak na kahon, ang uri na kadalasang ginagamit sa mga alahas. Hindi ito sa akin. Ito ay para kay Cielo. Dahan-dahan kong binuksan. Sa loob, sa isang una na satin, ay hindi singsing ng kasal. Ito ay isang maliit, nakaukit na metal na may inskripsyon. Ngunit ang nakita ko sa ilalim nito, ang nagpalamig sa aking dugo. Isang maliit na bag ng mga gamot na hindi ko kilala. At sa tabi nito ay isang nakatiklop na piraso ng papel. Binuksan ko ang papel. Ito ay isang sulat kamay ni Cielo na nakadirekta kay Ronaldo. Ngunit hindi ito tungkol sa pagtakas. Ito ay isang mas detalyadong plano kung paano nila isasagawa ang aksidente sa araw ng anibersaryo. At ang huling pangungusap ay nagpukaw ng matinding kaba. Kapag nangyari ito, Inay, huwag mong hayaang may makakita sa atin. Siguraduhin mong ikaw lang ang makukuha ng lahat at ako na ang bahala kay Lola Tala. Lola Tala. Hindi ako ang tinutukoy niya. Inakala niya na ako si Lola. Kaya pala ang pag-aalala ni Cielo ay laging may bahid ng pangamba. Ang buong plano
ay hindi lang para sa akin. Ito ay isang pagtataksil sa aking sariling ina, ang tunay na lola, na tila nagdudulot din ng mga sintomas ng pagkalito. Ngunit paano yon nangyari? At nasaan ang tunay na lola ngayon? Ang bigat ng diary ni Lola at ang liham ni Cielo ay parang dalawang bato na nakadagan sa aking dibdib. Hindi lamang ako ang biktima, may isa pang babae na tinawag nilang Lola na nasa panganib. Ang pag-aakalang si Ronaldo ay parang anak ko ay naglaho, napalitan ng pagkaunawa na siya ay isang estranghero na may hawak ng mga sikreto ng aking pamilya. Mabilis akong bumalik sa aking silid. Kailangan kong tawagan si Inigo, hindi sa lihim na telepono, kundi sa isang paraan na hindi nila mapapansin. Pinilit kong kontrolin ang aking paghinga at ang panginginig ng aking kamay habang kinukuha ang aking pangkaraniwang cellphone. Inigo, nandito na ang mga papeles, mahinahon kong sabi. Pero kailangan mong pumunta rito kaagad. May mas malala pa, hindi lang ako ang target nila. May isa pang lola na nasa panganib at ang petsa ng atake ay malapit na. Kailangan nating malaman kung sino siya at nasaan siya. Sa kabilang linya, narinig ko ang mabilis na paghinga ni Inigo. Tita Tala, kalma lang po. Nakita ko na ang mga litrato ng utang. Ang nagpapautang kay Ronaldo ay isang kilalang negosyante na may koneksyon sa politika. Malaking panganib ito. Pero bago ako pumunta, kailangan ko munang magtanong. Anong pangalan ng lola na tinutukoy ninyo? Hindi ko alam ang apelyido niya, pero may larawan siya sa diary ni Lola, kasama si Ronaldo noong bata pa siya. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa sulat ni Cielo, ang kanilang plano na gawing aksidente ang pagkawala ng isang matandang babae. Naging tahimik si Inigo sa loob ng ilang sandali. Nang magsalita siya, ang kanyang tinig ay may bakas ng pagkabigla. Tita, alam ko na. May isang matandang negosyante na matagal nang kasama ni Ronaldo sa mga business meeting na kilala sa pagiging matigas. Ang pangalan niya ay si Doña Loida, pero ang lola ni Doña Loida ay si Lola Maria. Isang kilalang tao sa Quezon noon, pero matagal nang nawawala. Maaring si Doña Loida ang tinutukoy ni Cielo na lola dahil sa paggalang. Pero bakit ako? Tanong ko, ang aking tinig ay halos hindi na marinig. Bakit ako ang kanilang ipinagkakait? Dahil sa bahay na ito, tita, sagot ni Inigo. Ayon sa mga papeles na nakita ko, ang bahay na ito ay hindi lang basta nakasanla. Ito ay nakapangalan sa isang testament na may kondisyon. Kung ang orihinal na may-ari ay mamatay ng walang matinong tagapagmana, mapupunta ang lahat sa isang foundation na si Doña Loida ang tagapamahala. Kaya kailangan nilang palabasin na kayo ay baliw at ang tunay na lola, si Doña Loida, ang dapat umako ng responsibilidad sa inyo. Pero bakit niya kayo inuuna? Ang katotohanan ay tumama sa akin na parang isang malakas na hangin. Si Cielo at Ronaldo ay hindi lang nag-aaway para sa pera. Sila ay gumagawa ng isang masalimuot na plano para sa legal na pag-angkin ng isang malaking mana. Ang pag-aakalang ako ay baliw, ay para lang patunayan na si Doña Loida, ang tinatawag nilang lola, ay hindi karapat-dapat na mag-alaga sa akin. Kaya't si Cielo, bilang mapagmahal na ampon, ang siyang kukunin ang lahat. Ngunit bakit ako pa rin ang unang biktima? Inigo, kailangan ko ang pangalan ng nagpapatakbo ng utang. Kailangan kong maghanda ng kapalit. Umalis na po kayo dyan, tita. Ako na ang bahala sa bahay. Kapag handa na kayo, doon nyo ipapakita ang ebidensya. Ngayon, kailangan nyo munang isipin ang inyong kaligtasan. Kung mayroon mang kaunting pag-ibig pa sa puso ninyo para sa akin bilang anak ng kaibigan ninyo, umalis na kayo at pumunta sa isang ligtas na lugar. Ako ang bahala sa paghahanap kay Doña Loida. Ang salita ni Inigo ay nagbigay sa akin ng isang sandali ng katahimikan sa gitna ng unos. Sa wakas, mayroon akong kakampi.
Ngunit ang kaba ay hindi nawala. Kung ang plano ay kasama si Doña Loida, nangangahulugan ito na ang gabi ng anibersaryo ay hindi lamang para sa akin. Kinuha ko ang diary at ang sulat. Bago ako umalis, tinignan ko ang isang lumang litrato sa aking mesa. Ang larawan ko at ni Ronaldo noong kami ay ikinasal. Ang aming mga mata ay puno ng pag-asa. Binaligtad ko ito. Sa likod, isinulat ko, gamit ang aking pangkaraniwang panulat, ang pangalan ni Inigo. Sino ka ba talaga, Ronaldo? Isang anak na inalagaan ng aking ina na ngayoy handang magpabagsak sa amin dahil sa pag-ibig sa kakayamanan? Ang tanong na yon ay tumatak sa akin habang tinitingnan ko ang aking sariling refleksyon sa salamin. Ang aking mga mata ay walang luha. Tanging isang malamig na determinasyon. Ang pag-alis mula sa bahay na yon ay hindi isang pagtakas. Ito ay isang paghila ng isang ugat na matagal nang nakabaon sa lupa. Hindi ako dumaan sa harapan. Gamit ang aking kaalaman sa bahay, na tanging ako lamang ang nakakaalam, lumabas ako sa isang lumang pinto sa gilid ng hardin na patungo sa isang hindi gaanong ginagamit na eskinita. Hawak ko ang bag na naglalaman ng diary, ang pulang sobre, at ang manipis na kahon ng pilak. Sa labas, naghihintay si Inigo sa isang ordinaryong sasakyan, hindi ang mamahaling sasakyan na karaniwan nilang ginagamit. Ang pagkakakilanlan niya bilang isang simpleng abogado ay ang pinakamahusay na panangga namin. Pag-upo ko sa tabi niya, naramdaman ko ang isang hindi inaasahang pagluwag ng aking mga balikat. Hindi dahil sa ligtas na ako, kundi dahil sa katotohanan na sa wakas ay may kasama akong nagmamalasakit. Nahanap ko si Doña Loida, sabi ni Inigo. Ang kanyang tinig ay seryoso. Hindi siya ang inaasahan natin. Siya ay isang matandang babae na naninirahan sa isang maliit na bahay sa Mandaluyong. Sa una ay hindi siya naniwala sa akin, ngunit nang ipakita ko ang larawan ni Lola Maria at ang diary, humagulgol siya. Ang aking puso ay napuno ng kirot. Siya ba? Siya ang tunay na lola? Opo, tita. Siya ang kapatid ni Lola Maria na namihit sa landas ng kasakiman. Siya ang may-ari ng lupaing ito noon at itinawid niya ito sa kanyang kapatid. Si Ronaldo, matagal na niyang alam ang tungkol sa testament na yon. Kaya nga niya gusto kayong patayin upang mapabilis ang pag-angkin ni Cielo sa lahat sa ilalim ng pangalan ng kanyang ina, si Doña Loida, na nais niyang maging tagapag-alaga ninyo. Ito ay mas masalimuot kaysa sa inaakala ko. Hindi lang pag-ibig at pera. Ito ay tungkol sa isang matandang utang at isang pamilya na nahati ng kasakiman. Nasaan siya ngayon, Inigo? Kailangan ko siyang makita. Dala ko siya dito. Naghihintay lang kami sa isang ligtas na lugar. Pero tita, bago iyon, kailangan nating mag-ingat. Alam ni Ronaldo na may kukunin kayo sa bahay. Kailangan nating itatag ang inyong pagkakakilanlan bilang biktima ng pag-aabuso bago sila makapagsimula sa anuman. Sa buong biyahe, tahimik lamang ako. Ang aking pagod ay hindi na pisikal, kundi emosyonal. Sa sandaling iyon, wala akong nararamdaman kundi ang matinding pag-iisa kahit pa nasa tabi ko si Inigo. Ang pagmamahal ko kay Ronaldo ay matagal nang namatay. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ay tila hindi kailanman mawawala. Pagdating namin sa isang maliit na apartment na inupahan ni Inigo, nakita ko si Doña Loida. Siya ay isang matandang babae, may mga mata na katulad ng akin. Pagod, ngunit may kapayapaan. Nang makita niya ako, lumapit siya sa akin. Ikaw pala si Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay may malalim na lungkot. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito ang sitwasyon mo. Ako mismo ay naghahanap ng pagpapatawad mula sa aking ina. Sa sandaling iyon, sa harap ni Doña Loida ang aking determinasyon ay bahagyang lumambot. Hindi siya ang kinamumuhian ko. Siya ang biktima rin. Ang nagkasala ay ang kasakiman na naghari sa aking tahanan. Wala kang dapat ipagpatawad sa akin, Doña Loida.
sabi ko, hinawakan ng kanyang kamay. Ako ang nagpalaki kay Ronaldo. Ako ang nagpabaya sa katotohanan. Sa gitna ng pag-uusap na yon, ipinakita ko kay Doña Loida ang manipis na kahon. Nang makita niya ang mga gamot at ang liham ni Cielo, umiyak siya. Ito na ang huling pagkakataon ko para sa kanya. Matagal ko nang alam na may kinukubli si Cielo, ngunit hindi ko inakala na aabot sa ganito. Tita Tala, tulungan mo akong ilantad ang lahat. Ang pagnanais ko para sa katarungan ay muling nag-alab. Ngunit ngayon, may kaakibat itong pag-asa na makahanap ng isang uri ng kapatawaran para sa aking sarili. Hindi lang ito tungkol sa pagwasak kina Ronaldo at Cielo. Ito ay tungkol sa paglilinis ng pangalan ng pamilya at paghahanap ng kapayapaan para sa lahat ng biktima ng kanilang kasakiman. Ngunit bago pa man kami magplano ng susunod na hakbang, pumasok sa aking isipan ang isang malalim na tanong na hindi ko pa nalulutas. Kung ang plano nila ay para kay Doña Loida, bakit kailangan nilang uminom ako ng lason? Ano ang nakita nila sa diary ko at sa aking mga gamit na nagtulak sa kanila na unahin ako? Ang pag-iisip na ang aking minamahal na asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buong pagkatao, ay nagplano ng aking pagkawala dahil sa isang utang at isang matagal ng sikreto, ay nagdulot ng matinding kirot na hindi ko mailarawan. Ngunit ngayon, mayroon akong 2 sandata. Ang diary ni Lola at ang mga papeles na ibinigay ni Inigo. Kailangan kong maging mas mabilis kaysa sa kanila. Nagdesisyon ako. Kailangan kong bumalik sa bahay. Hindi na ako makakapaghintay sa pag-uwi ni Ronaldo at Cielo. Ang petsa ng anibersaryo ay malapit na at ang panganib ay nasa aking paligid. Inigo, kailangan kong bumalik. Kailangan kong kunin ang mga video na nakatago sa computer ni Ronaldo. Alam kong nandoon ang katibayan ng kanilang pagtataksil at ang paglalagay nila ng gamot sa aking tsa. Bulong ko sa telepono. Tita Tala, masyadong delikado. Nag-iwan ka ng mga kagamitan doon. Baka meron na silang alam. Wala silang alam sa mga video. Iyon ay nasa isang nakatagong folder sa kanyang hard drive na tanging ako lang ang nakakaalam ng password dahil dati akong tumutulong sa kanyang accounting. Sagot ko, ang aking tinig ay matatag na. Ang tanging paraan para makagawa ng tamang kaso para sa lahat, ako, si Doña Loida at ang aking karapatan, ay ang makita ng lahat ang kanilang pagmumukha. Kailangan kong gawin ito bago sila gumawa ng anumang hakbang. Nag-aalangan man, pumayag si Inigo. Ang kasunduan namin, habang ako ay nasa loob, siya ay maghihintay sa labas at sa sandaling makakuha ako ng senyales, siya ang tatawag sa pulisya na may dalang warrant na nakahanda na. Batay sa mga dokumento ng utang, bumalik ako sa bahay na para bang isang bisita lamang. Nakita ko ang isang kotse na hindi ko pamilyar na nakaparada malapit sa aming bakuran. Kinabahan ako. Sino na naman ito? Hindi ito ang sasakyan ni Ronaldo. Pumasok ako sa harap ng pinto. Nagkunwari na naghahanap ng tsinelas na naiwan ko. Si Cielo ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila handa na para sa anibersaryo. Mama, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa kaibigan ka? Tanong niya, ngunit walang tunay na pag-aalala sa kanyang tinig. May nakalimutan ako, Cielo. Sagot ko, at ipinakita ko ang isang nangiti na puno ng pagod at matinding kalungkutan. Isang nangiti na tila humihingi ng tawad. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang muna sanang makita ang ating hardin bago ako umalis ng tuluyan. Kailangan ko ng kapayapaan. Ang aking pag-arte ay perpekto. Nakita ko ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa balikat ni Cielo. Sige po, Mama. Pero huwag po kayong magtatagal. Babalik na po si Papa. Pumunta ako sa hardin. Ang hangin ay sariwa at sa ilalim ng mga dahon, naramdaman ko ang malamig na salamin ng bote ng lason.
Alam kong ito ang huling pagkakataon ko upang makita ang liwanag na ito bilang sarili ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking silid, ngunit sa halip na pumasok, nagtungo ako sa likuran ng bahay, sa lugar kung saan nakatanim ang mga orkidya. Maingat kong inalis ang lupa at nakuha ang maliit na bote. Sa loob ng aking kamay, ang bote ay tila isang malaking kapangyarihan. Habang ako ay tumayo roon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko napansin dati. Isang maliit na marka ng dugo sa gilid ng paso, tila isang pahiwatig na may nakakaalam na tungkol sa bote. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking problema. Naramdaman ko ang bigat ng aking alampay. Ito ay gawa sa matibay na sinulid. Sa isang desperadong sandali, hinila ko ang isang sinulid mula sa gilid ng aking alampay. Sa aking kamay, ginawa ko itong isang uri ng tali. Bumalik ako sa loob ng bahay, dumiretso sa opisina ni Ronaldo. Walang tao. Mabilis kong sinaksak ang USB drive na ibinigay sa akin ni Inigo at sinimulan ang pagkuha ng mga video, ang mga alaala ng kanilang pagtataksil. Nang makumpleto ko ang pagkopya, ang aking tingin ay napako sa isang bagay na nasa ilalim ng kanyang mesa. Ang kanyang lumang alpombra ay bahagyang nakataas. Sa ilalim nito, mayroong isang maliit na keycard na may tatak ng isang ospital. Bakit may keycard ng ospital si Ronaldo? Ito ba ay konektado kay Doña Loida o sa plano nilang gawing aksidente ang pagkawala ng isang matandang babae? Ang pagmamadali ay tumindi sa aking dibdib. Nakuha ko na ang mga video, ngunit ang keycard na ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malaking, mas madilim na kaganapan na malapit nang mangyari. Nang sisimulan kong isara ang pinto ng opisina, narinig ko ang boses ni Cielo sa labas ng pinto. Papalapit. "Mama, nandyan ka ba? May kailangan akong ipakita sa'yo." Ang tinig ni Cielo ay nasa labas ng pintuan at ang aking puso ay nag-init sa galit na halos hindi ko na makontrol. Ang keycard ng ospital at ang mga video ay nasa aking palad. Ngunit ang pagtatangkang makalabas nang walang nakakapansin ay naging isang imposible na misyon. "Mama, nandyan po ba kayo? May gusto lang po akong itanong tungkol sa bagong gupit ni Papa." Ang boses ni Cielo ay halos naglalambing, ngunit sa likod nito ay merong isang pamilyar na tensyon. Ang pagsubok na makapasok sa aking depensa. Hindi ako sumagot. Mabilis kong isinara ang hard drive at inilagay ang lahat ng ebidensya sa loob ng aking malaking bag na gawa sa bulak. Hindi ako makakatakas sa harap niya. Kailangan kong harapin ito, kahit pa ang pagharap ay nangangahulugan ng pagpapanggap na mas luko-luko pa. Mabagal kong binuksan ang pinto. Si Cielo ay nakatayo doon, nakasuot ng isang magandang damit na tila handa na para sa isang pagdiriwang. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa likod ko, sa loob ng opisina. "Ma'am, nag-aalala na po ako sa inyo," sabi niya, at pumasok siya sa silid. Mabilis niyang tiningnan ang mesa. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa lugar kung saan ko inalis ang hard drive at ang pulang sobre. "Bakit po ninyo ginalaw ang mga gamit ni Papa?" Ang aking isip ay mabilis na gumana. Ang kasinungalingan ay dapat na mas mahusay kaysa sa katotohanan. "Cielo anak," sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig, ngunit mayroong isang bahid ng pag-asa na hindi ko kayang itago. Ang totoo, natatakot ako. Natatakot ako na sa susunod na gabi, hindi ko na maalala kung sino ka. Natatakot ako na baka ako na ang maging dahilan ng pag-alis ninyo ni Ronaldo. Kaya hinanap ko ang mga papeles, ang mga bagay na magpapatunay na mayroon akong halaga upang hindi niyo ako itapon ng walang dahilan. Hindi inaasahan ni Cielo ang sagot na yon. Ang kanyang mukha na puno ng pag-aalinlangan ay biglang napalitan ng isang emosyon na hindi ko pa nakita mula sa kanya. Isang uri ng pagkabalisa na tila malapit na siyang magsimulang umiyak. "Mama, huwag po kayong mag-isip ng ganyan," sabi niya, at bigla siyang lumapit. Sa isang pagkakataon na hindi ko inaasahan,
Niyakap niya ako. Ang yakap niya ay mahigpit. Parang takot na takot siyang mawala ako. "Huwag kang magpanggap, Cielo." Bulong ko, ngunit hindi ko itinulak ang aking sarili palayo. Kailangan kong manatili sa yakap na ito hanggang sa huli. Dahil ito ang huling pagkakataon na mararamdaman ko ang aking anak. Hindi po ako nagpapanggap, Mama. Totoo po. Pero may kasalanan po ako. Ang kanyang boses ay naging malambot, tila isang bata na naunahan ng takot. Gusto ko lang pong maging masaya kayo at gusto kong protektahan kayo. Sa pamamagitan ng pag-inom ng lason, tanong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig, ngunit sapat na. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang yakap ay naputol. Ang kanyang mukha ay namutla. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang takot na mahuli, ang takot na malantad. "Wala po akong alam sa sinasabi ninyo, Mama," sabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay lumipat sa aking bag. "Huwag kang magsinungaling, Cielo. Nakita ko ang lahat. At alam ko rin ang tungkol kay Doña Loida. Alam ko kung bakit niyo ginagawa ito. Ngunit ang tanong na ngayon ay, bakit mo ako inuna? Bakit hindi si Doña Loida ang unang kinuha ng lason?" Ang pagkabigla sa kanyang muka ay ang pinakamahusay na katibayan na kailangan ko. Sa pagitan ng dalawang tao na tapat sa akin, ang isa ay nagtatago ng mas malalim na lihim. Sa isang linggo, Cielo, magkakaroon ng pagdiriwang. Patuloy ko, ang aking tinig ay matatag na. Sa araw na yon, malalaman ng lahat ang katotohanan. At sa araw na yon, ikaw at si Ronaldo ay magbabayad para sa bawat luha na ipinatak ko. Umiling si Cielo, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. "Hindi po. Maghanda ka," sabi ko. At lumabas ako ng opisina. Hindi ko na siya hinayaang magsalita. Nang makabalik ako sa aking silid, huminga ako ng malalim. Ang pagpapanggap ay nagtagumpay. Ngunit ang tanong ay nanatili, mas mabigat kaysa dati. Sino ang tunay na may hawak ng susi sa kaso? At bakit ang bawat hakbang ko ay nagpapalakas sa kanila? Ang keycard ng ospital. Ito ang nag-uugnay sa lahat. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang susunod na hakbang ay ang pagtukoy kung sino talaga ang nasa ospital at kung paano sila gagawing ebidensya laban sa kanila. Ang keycard ng ospital ay tila isang napakalaking tanong na nakatindig sa aking harapan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magkunwari sa harap ni na Ronaldo o Cielo. Sa tulong ni Inigo, sinimulan naming tukuyin ang ospital at ang silid na pinuntahan ng card. Ito ay isang pribadong wing sa ospital, isang lugar na hindi napupuntahan ng mga ordinaryong tao. Ito ang dahilan kung bakit sila nagmamadali, sabi ni Inigo habang tinitingnan ang mga detalye ng ospital sa kanyang laptop. May isang pasyente dito na nakalista bilang Lola Maria, nasa ilalim ng pangangalaga ng isang private nurse na bayad ng lingguhan. Ang pangalan ng nagbayad ay Ronaldo Santos. Naramdaman ko ang malamig na hamog ng katotohanan. Ang tunay na Lola Maria, ang ina ni Ronaldo, ay hindi nawawala. Siya ay nasa ospital, ginagamit bilang isang kasangkapan sa kanilang plano. Ang pagiging baliw niya ang magiging hudyat upang opisyal na ibigay kay Cielo ang lahat. Inigo, kailangan kong makita siya. Kailangan kong malaman kung gaano na siya katagal na nasa ganoong kalagayan. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Ang pag-ibig ko kay Ronaldo ay nawala. Ngunit ang aking obligasyon kay Lola Maria, ang ina ng aking asawa, ay nananatiling matibay. Ito ang huling pagkakataon na maipakita ko ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng aksyon, hindi ng pagtitiis. Binalangkas namin ang plano. Gagamitin ni Inigo ang keycard at ang mga papeles ng utang bilang pilit na pagkakataon upang makapasok.
Kailangan niyang mapatunayan na mayroong isang conflict of interest sa pagitan ni Ronaldo at ng pasyente na siyang magpapatigil sa anumang paglilipat ng ari-arian. Ako naman, sa tulong ni Inigo, ay magpapanggap na isang nag-aalalang dating kaibigan ng pamilya. Nang gabing iyon, habang naghihintay kami sa isang ligtas na distansya, hindi ko maiwasang isipin ang isang bagay na tila malambot, isang alaala na gustong-gusto kong hawakan. Kahit na ang lahat ay kasinungalingan, may mga sandali sa pagitan ko at ni Ronaldo na totoo. Ang unang beses na nag-alaga ako sa kanya nang magkasakit siya. Ang pagdadala ko ng tsaa sa kanya sa dilim. Ang pagpapatuyo ko sa kanyang luha noong mamatay ang kanyang sariling ina. Ang mga sandaling iyon, ang mga sandaling kilig, ay hindi ko maikakaila na totoo. Ngunit ang pag-ibig na iyon ba ay sapat upang makalimutan ko ang lahat ng kasamaan niya? Tita Tala, sabi ni Inigo, napansin niya ang aking pagiging tahimik. Bakit po kayo hindi nagpapakita ng galit sa aking presensya? Hindi ba kayo natatakot sa akin? Tumingin ako sa kanya. Inigo, ang galit ay isang init na mabilis maubos. Ang kailangan ko ngayon ay kalinawan. At ikaw ang nagbigay sa akin ng liwanag. Ang pagtitiwala ko sa iyo ay isang maliit na pagpapakita ng pagmamahal na hindi pa nila kayang sirain. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Isang bahagyang kislap ng kilig, hindi para kay Ronaldo, kundi para sa taong nagpapakita sa akin ng tunay na kabaitan. Isang patunay na ang kabutihan ay umiiral pa rin sa mundong puno ng kasakiman. Nang dumating ang oras, pumasok si Inigo sa ospital. Ako ay naghintay sa kotse. Hawak ang aking alampay. Ang aking puso ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Makalipas ang halos isang oras, bumalik si Inigo. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may isang bagay na kakaiba sa kanyang mga mata, isang uri ng pagkalito. Tita, nakita ko si Lola Maria. Siya ay nasa isang kalagayan na nangangailangan ng tulong medikal, pero may kakaiba. Ang kanyang kwarto, walang anumang gamit ni Ronaldo, at ang key card ay hindi nagagamit sa kanyang silid. Ito ay para sa isang storage room sa basement. Ang aking pag-asa ay biglang nawala, napalitan ng isang matinding pagdududa. Hindi ba ito ang tamang daan? Ano ang nakatago sa storage room? Inigo, anong nakalagay sa storage room na yon? Tanong ko. Hindi ko pa nabubuksan, tita. Pero ang sabi ng nurse, doon daw nilalagay ni Ronaldo ang lahat ng gamit na ayaw niyang makita ni Cielo. Ang puso ko ay tila bumagsak sa aking tiyan. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng plano ay nasa isang lugar na hindi ko kayang abutin ng walang tulong. Ngunit ang aking pakikipaglaban ay hindi pa tapos. Inigo, kailangan kong bumalik. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob ng silid na yon. Kung hindi ko ito makukuha, hindi natin sila matatalo sa korte. Hindi na po, tita. Hayaan na po natin ako. Pero bago iyon, may isa pang bagay na nakita ko sa loob ng silid ni Lola Maria. Isang litrato na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ito ay isang litrato ninyo ni Ronaldo nung ikinasal kayo, ngunit sa tabi ninyo ay may isa pang babae na nakangiti. Isang babae na kahawig ni Cielo. Ang larawan, ang lihim, ang katotohanan na hindi ko maabot. Sino ang babaeng iyon at ano ang kaugnayan niya sa lahat ng ito? Ang larawan ay nakaukit sa aking isip at sa bawat pagpikit ko, ang ngiti ng babaeng iyon ang humaharang sa aking paningin. Siya ay kahawig ni Cielo, ngunit mayroon siyang isang matinding init sa kanyang mga mata na hindi ko makita sa aking ampon. Inigo, ang babae na yan. Mahinahon kong sabi, habang inihahanda ang aking sarili na bumalik sa ligtas na lugar. Siya ba ang tunay na nanay ni Cielo? Napakunot ang noo ni Inigo. Tita,
Hindi ko alam. Pero ang sabi ni Doña Loida, may isa pang babae na nag-alaga kay Ronaldo noong bata pa. Ang pangalan niya ay Aurora at siya ang tunay na nanay ni Cielo. Matagal na siyang nawawala. Ang hinala ni Doña Loida ay si Cielo ay hindi talaga ampon, kundi ang sarili niyang apo na ipinamigay kay Cielo noon dahil sa isang malaking pagtatalo. Ang bawat piraso ng impormasyon ay parang isang sirang salamin na muling isinusunod. Si Cielo ay hindi ampon. Siya ay isang pamana, isang sikreto na ibinigay sa akin upang itago. At si Ronaldo, ang aking asawa, ay may lihim na anak na halos kamukha ni Cielo. Kaya pala, bulong ko, kaya pala mahal na mahal niya si Cielo at kaya pala gusto niyang mawala ako para maibalik ang lahat sa kanilang pamilya. Inigo ang mga video, ang keycard at ang diary ni Lola Maria. Iyan ang gagamitin natin. Tawagan mo ang mga kaibigan mo sa media na napagkatiwalaan mo noon. Sabihin mo na meron tayong malaking exclusive tungkol sa isang matandang babaeng biniktima ng kanyang sariling pamilya para sa pera. Sa gitna ng pag-aayos ng aming diskarte, isang matinding katanungan ang pumasok sa aking isip. Isang tanong na hindi matugunan ng mga papeles o mga video. Inigo, sabi ko, ang aking tinig ay halos humihingi ng pagpapatunay. Kung si Cielo ang tunay na apo at si Aurora ang kanyang ina, bakit ako ang pinag-uubusan nila ng atensyon? Bakit ang lason ay nasa akin? Hindi ba dapat mas priority nila ang dalawang babaeng ito na may kaugnayan sa mana? Napatigil si Inigo sa kanyang pagtitype. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng komplikadong pag-iisip. Tita, iyan ang hindi ko maintindihan. Kung ang lahat ay para kay Cielo, bakit kayo ang inuuna nilang alisin? Ang lason ay hindi mabilis kumilos. Kailangan nila ng oras upang isakatuparan ang paglilipat ng ari-arian. Kung inuna nila kayo, nangangahulugan ito na gusto nilang makuha ang inyong pirma bago pa man maging opisyal ang pagkilala kay Doña Loida o baka naman. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagbigay sa akin ng isang napakalinaw na imahe. Ang key card ng ospital, ang lihim na pagbisita ni Ronaldo sa kanyang ina. Inigo, ang key card, hindi ito para kay Lola Maria. Sabi ko, ang mga salita ay lumabas na, tila isang bigla ang paggising. Ang storage room sa basement, iyon ang susi. Kung ang plano ay hindi lang tungkol sa bahay at kay Doña Loida, kundi tungkol sa pagpapatunay na ako ay baliw, kailangan nilang itago ang mga ebidensya ng aking katinuan. Ang diary ni Lola Maria, ang mga papeles na may alam akong mga password, kailangan nilang mawala ang lahat ng koneksyon ko sa katotohanan. Ang keycard ay hindi para sa pag-aalaga, kundi para sa pagtatago. Ang storage room ay marahilang lugar kung saan nila itinatago ang lahat ng mga gamit na nagpapatunay na si Tala ay isang matalino at may-ari ng bahay. Kabilang na marahil ang mga pinansyal na talaan na nagpapatunay sa utang ni Ronaldo na hindi dapat malaman ng sinuman. Ang ibig ninyong sabihin, Tita, Inigo ay nag-type ng mabilis. Ang pag-aakalang kayo ay may demensya ay para lamang mapabilis ang pagpirma ninyo sa mga papeles bago pa man sumulpot si Doña Loida o ang media? Tama. At ang paglalagay ng lason sa aking tsa ay isang insurance policy kung sakaling hindi ako pumirma. Pero ang pagkakakita mo sa larawan, iyon ang pinakamalaking mali nila. Ang pagkamukha ni Cielo sa isang babaeng hindi kilala ay nagpapakita na mayroong malalim na pagkakaugnay. Kung si Aurora ang ina ni Cielo at si Ronaldo ang ama, bakit hindi siya tinrato ni Ronaldo ng ganoon sa harap ko? Marahil, si Cielo ay hindi anak ni Ronaldo, kundi isang pambayad utang o isang kasangkapan na ibinigay upang ipitin ang pamilya. Inigo, huwag mo nang intindihin pa ang backstory. Ang kailangan natin ngayon ay ang lalabas sa storage room na yon.
Ang mga papeles na nagpapatunay sa lahat ng ito, hindi lang ang pagtataksil, kundi ang ilegal na paghawak sa mga ari-arian. Pumayag na po kayong magtago, tita. Ako na ang pupunta roon. Ngayon na. Hindi, mariin kong sagot. Hindi ako aalis hanggat wala akong ganap na kapayapaan. Ang aking paglabas ay magpapatunay na mayroon akong tinatago, na ako ay nagtatago mula sa kanila. Kailangan ko silang harapin sa tamang oras, sa tamang lugar, kapag ang lahat ng aking ebidensya ay buo. Iyan ang tanging paraan para hindi sila makabawi. Ang aking determinasyon ay hindi na galit, kundi isang matinding pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Ang pag-ibig na yon ay hindi nangangailangan ng kasal o pagkilala. Ito ay nangangailangan ng katarungan. Sige po, tita, maghahanda ako ng warrant para sa pagkuha ng mga gamit sa bahay batay sa utang, pero kailangan nating maging handa. Ang susunod na 3 araw ay ang pinakamapanganib. Ayon sa mga papeles, ang anibersaryo ay ang deadline nila. Alam ko, sabi ko, hinawakan ng alampay ni Lola. Sa araw na yon, aayusin ko ang lahat. Ngunit sa ngayon, kailangan kong malaman ng isang bagay. Ang aking mata ay pumikit. Ang alaala ng yakap ni Cielo, ang sandali ng kilig na puno ng kasinungalingan, ay bumalik. Kung may isang bagay na nakapagpabago sa akin, ito ay ang pag-aakalang meron pa ring pagmamahal sa pagitan namin ni Ronaldo. Inigo, sa lahat ng ito, mayroon ba akong pagkakataon na makita si Ronaldo nang hindi siya nagpapanggap na asawa ko bago ang lahat ay matapos? Ang katahimikan ni Inigo ay ang pinakamalupit na sagot. Ang katotohanan ay hindi nag-aalok ng romansa, kundi ng paglaya mula sa isang kasinungalingan. Ang araw ng anibersaryo ay dumating, ang araw na ipinagdiriwang sana nila ang aking pagkawala. Ngunit sa halip, ang araw na ito ay magiging araw ng kanilang pagbagsak. Hindi ako nagpagupit o nagpalit ng damit. Nanatili ako sa aking karaniwang damit bahay at ang alampay ni Lola, na ngayon ay tila isang baluti, ay nakasuot pa rin sa aking mga balikat. Ang aking muka ay walang emosyon. Ang dating pagkakalito ay napalitan ng isang malamig na kalinawan. Ang salo-salo ay inihanda, hindi para sa pagdiriwang, kundi para sa paglilitis. Ang buong kapitbahayan, ang mga kontrabida na tulad ni Aling Sora, at maging ang mga kasosyo sa negosyo ni Ronaldo ay naroroon. Ito ang entablado na kailangan ko. Si Ronaldo, na nakasuot ng mamahaling damit, ay nagbigay ng isang mahabang talumpati tungkol sa aming masayang pagsasama at kung paano ako ay naging isang biyaya sa kanyang buhay. Ang kanyang mga salita ay parang isang matamis na panunukso. Sa kanyang tabi, si Cielo ay nakangiti nang may isang kakaibang ningning. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Ronaldo na puno ng pag-aari. Ang babaeng kamukha niya sa larawan ay hindi naroroon. Siya ang tunay na kasangkapan. Nang matapos si Ronaldo, ang lahat ay pumalakpak at inihanda ang mga inumin. Dito na nag-umpisa ang aking plano. Bago tayo magpatuloy sa kasiyahan, nagsalita ako. Ang aking boses ay malinaw at malakas, hindi tulad ng boses ng isang matandang ulyanin. Gusto kong magbigay ng isang espesyal na regalo, isang alaala na hindi ko malilimutan. Nagsimulang mag-iba ang ekspresyon ng mukha ni na Ronaldo at Cielo. Ang nangiti ni Cielo ay naglaho, napalitan ng pagkabalisa. Si Ronaldo naman ay nagpakita ng bahagyang pagkamayamutin. Mama, masyado na po tayong naantala, sabi ni Cielo, sinubukang iabot ang isang baso ng wine sa akin. Uminom na po muna kayo. Mamaya na anak, ito muna, sabi ko, at hindi ko kinuha ang baso niya. Sa halip, kinuha ko ang maliit na remote control na ibinigay ni Inigo sa akin bago ako pumasok.
Itinutok ko ito sa malaking television screen na nakasabit sa dingding. Mga panauhin, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng bigat. Ang pagdiriwang na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang unang lumabas sa screen ay ang video ng 2 tasa ng tesa at ang kamay ni Cielo na naglalagay ng kakaibang puting pulbos. Ang lason na akala ko ay para sa akin. May mahinang pagbulong mula sa mga tao, ngunit mas malakas pa ang epekto nito sa mukha ni na Ronaldo at Cielo. Alam kong nakita ninyo ang pagtataksil, patuloy ko, habang ang aking mga mata ay nakapako kay Ronaldo. Ngunit ang lason na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa isang taong mas mahalaga pa sa inyo kaysa sa pera. Ang susunod na video ay nagpakita ng silid-imbakan sa basement, kasama ang keycard na nagpapatunay na iyon ang silid. Nandoon si Ronaldo, nagbubukas ng mga kahon at naglalagay ng mga lumang papeles sa loob. Pagkatapos ay lumabas ang larawan ng diary ni Lola Maria at ang huling larawan, ang litrato ng kasal ko at ni Ronaldo, kasama ang isang babaeng kahawig ni Cielo. Ang babaeng iyan, sabi ko, itinaas ang aking boses, ay si Aurora, ang tunay na ina ni Cielo at ang kapatid ni Doña Loida. Si Ronaldo, ang aking asawa, ay hindi lang isang manloloko. Siya ay isang taong nagtatago ng isang lihim na pamilya dahil sa pera at pinipilit niyang patayin ang kanyang asawa, ako, at ang kanyang sariling ina, si Lola Maria, upang makuha ang lahat. Biglang may isang figura na lumitaw mula sa likod ng mga bisita. Si Inigo, kasama ang 2 opisyal ng pulisya na nakasuot ng uniforme. Mr. Ronaldo Santos, Inigo ay nagsalita. Ang kanyang tinig ay nagdadala ng bigat ng batas. Kayo ay inaresto sa akusasyon ng pagtatangkang pagpatay, pandaraya at paglabag sa mga financial agreements. Si Ronaldo ay tila nawalan ng lahat ng kulay sa kanyang mukha. Si Cielo ay umiiyak na ngayon, hindi na dahil sa pagkukunwari. Ang mga taong kasama sa salo-salo ay nagtulakan upang makita ang eksena. Si Aling Sora ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tala! Hindi! Minahal kita! Sigaw ni Ronaldo, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Ang pag-ibig mo ay nasa pera, Ronaldo. Sabi ko, tinitigan siya ng diretso. Ang pagmamahal ko ay nagturo sa akin na maging matatag. At ngayon, ipinapakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Habang dinadala si Ronaldo at Cielo palayo, humarap ako kay Doña Loida na umiiyak sa isang sulok, hawak ang diary. Ina, hindi na natin kailangang magtago. Sabi ko sa kanya, lahat ay malalaman na. Walang kapatawaran para sa kasakiman, ngunit meron para sa pag-ibig na nawala. Nang tuluyan silang umalis, ang katahimikan ay bumalik sa bulwagan. Hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng katarungan na naisakatuparan. Naramdaman ko ang paglapit ni Inigo. Tapos na po, tita. Ligtas na po kayo. Ngunit habang nakatingin ako sa naglilinis na sala, sa gitna ng mga basag na baso at mga nagtatakang mukha, isang tanong ang nanatili sa aking isip na hindi pa rin nasasagot. Sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo ko, bakit kailangan kong abutin ang ganitong punto upang makamit ang paggalang na nararapat sa akin? Ang mga araw pagkatapos ng pagkahuli ni na Ronaldo at Cielo ay puno ng kakaibang katahimikan, ang dating ingay ng pag-aaway, ang bulungan ng mga kapitbahay, at ang pilit na pagpapanggap ay napalitan ng isang katahimikan na tila umaagos na parang banayad na tubig. Ang bahay ay naging isang libingan ng mga alaala, ngunit sa wakas, hindi na ito isang bilangguan. Si Inigo, kasama ang legal na team niya, ay nagtrabaho ng walang tigil upang masigurong ang bawat sentimo na ninakaw ay maibalik at mapunta sa tamang kamay. Ang resulta ay higit pa sa aking inaasahan.
Ang mga ari-arian ay naibalik sa pangalan ko at ang mga ebidensya ay sapat upang matiyak na sila ay makakatanggap ng nararapat na parusa. Ang unang araw na nag-isa ako sa bahay pagkatapos ng kaguluhan ay ang araw na nagkaroon ako ng pagkakataong magluksa ng walang pagpapanggap. Umupo ako sa aking hardin. Ang araw ay mainit at hinawakan ko ang isang tasa ng tsa na ako mismo ang nagtimpla. Wala itong halamang nakakalason, wala itong kaba. Tanging ang init ng aking sariling pag-iingat. Nang oras na yon, bumisita si Doña Loida. Wala na ang kanyang pagkanerbiyos. Siya ay kalmado at nakasuot ng simpleng damit. Tala, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng paggalang. Humingi ako ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ng aking pamilya. Hindi ko alam na ang aking ina ay nag-iwan ng ganoong kasalukuyan at ganoong karaming pananagutan. Huminga ako ng malalim. Doña Loida, ang kasalanan ay nasa pagpili ng landas, hindi sa pinagmulan. Hindi ko rin alam ang buong katotohanan, ngunit ngayon, meron tayong pagkakataong bumuo ng isang bagay na tama. Ang aming koneksyon ay hindi na nauwi sa pagmamahalan ng mag-asawa, kundi sa isang malalim na paggalang ng dalawang babae na parehong nabiktima ng kasakiman ng isang lalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng pag-aaliw na hindi ko naramdaman kahit noong kasama ko pa si Ronaldo. Anong plano mo sa bahay na ito? Tala? Tanong niya. Ang bahay na ito ay magiging isang simula. Sagot ko. At ang ngiti ay lumitaw sa aking mga labi. Isang tunay na ngiti. Gagawin ko ang matagal ko ng pangarap. Itatayo ko ang Lola Maria Foundation, isang santuwaryo para sa mga kababaihan na tulad natin, mga babaeng inabandona, inabuso, at pinagkaitan ng kanilang dangal. Gamitin natin ang yaman na ito para sa kabutihan, hindi para sa kasakiman. Ang mga mata ni Doña Loida ay napuno ng luha ng pag-asa. Gusto kong tumulong, Tala. Sa aking mga ari-arian, kaya kong magbigay ng malaking pondo. Sa mga sumunod na araw, ang aming focus ay lumipat mula sa pagbabanta at paghihiganti patungo sa pagtatayo. Ang golden moment na nais nating itanim sa isip ng ating mga tagapakinig ay hindi ang pagbagsak ng mga kalaban, kundi ang pag-angat ng mga biktima. Nakita ko si Inigo sa isang coffee shop upang pag-usapan ang mga legal na dokumento para sa foundation. Siya ay professional at mahusay. Sa isang sandali, habang nag-uusap kami tungkol sa mga bylaws, tinitigan ko siya. Siya ang ebidensya na ang kabutihan ay hindi nawawala sa mundo. Inigo, sabi ko, salamat. Tunay na salamat. Wala po iyon, Tita Tala. Utang na loob ko po yan sa inyo. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa aking kamay sa ibabaw ng mesa. Isang simpleng paghawak, isang pagpapatibay ng tiwala. Sa aking edad, hindi ko na hinahanap ang pag-ibig na romantiko. Ngunit ang pagdampi na yon ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Hindi ito kilig ng pag-ibig, kundi kilig ng pagkatagpo ng isang kaluluwang kasing dalisay ng aking dating pag-asa. Huwag mo na akong utangan pa, Inigo, sabi ko. Inalis ang aking kamay ngunit hindi inalis ang init ng kanyang pagdampi. Ngayon, tayo ay magkakaibigan, walang utang na loob, tanging paggalang. Ang aking puso ay lumuwag sa wakas. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. At ang pagpapalaya sa aking sarili ay ang pinakamalaking gantimpala. Nasa puntong ito, lahat ng plot points ay naayos na. Ang mga kaaway ay nasa kulungan. Ang mga ari-arian ay naibalik at gagamitin para sa mabuti. Ang aking katinuan ay naibalik. At natagpuan ko ang aking healing sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Ang tanging kailangan ay ang opisyal na pagtatapos ng kaso at ang pagbubukas ng foundation. Ang huling kaisipan ko habang naglalakad pa uwi, hindi na bilang isang biktima,
kundi bilang tagapagtatag ng isang bagong pag-asa ay, matapos ang lahat ng pagdududa, ang pag-ibig na hinahanap ko pala ay hindi na sa isang lalaki, kundi na sa aking kakayahang magpatuloy at magbigay ng liwanag.